Gusto niyo ba makita si Watod kung ano ang kanyang bagong itsura? Okay, let's go. Today is a special day, and yet a tough day. Beneath the shadows of this quiet, Paalam mo na, Nueva Vizcaya. Magpapagaling lang ako. see you there, your feathers on the ground. Lack of strength, lack of energy. Your eyes are heavy with the weight of the world. Sa sobrang init ng panahon, In the light, munti ka na malagay ang buhay ko sa alanganin. Kailangan ko munang umuwi sa pamilya ko. even if you never flown before, you can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take flight. I'm back dito sa Bulacan. Daming kwento. Napakainit ng panahon. Andito na ako ng mga ilang araw na din, nagpapahinga. Kailangan ko munang umexit ng Nueva Vizcaya para kunin si Watod. Si Watod nandiyan na, nasa labas na. Mamaya ko sa iyo ipapakita. Ako naman ay umuwi na rin dito sa Malolos muna, dito sa family ko. Dito muna ako ng ilang araw kung hanggang kailan ako makaka-recover ng aking lakas at ng aking resistensya sa katawan. Past few days ay naging hands-on ako sa pagtulong sa Alitaptap Base Camp. Yung mga hindi usual na ginagawa ko, ginawa ko sa kagustuhan ko na makatulong ako at matapos na mabilis yung Alitaptap Base Camp. Pero naabuso ko yung katawan ko. At nung isang araw, nung ako ay nasa Nueva Vizcaya pa, ay first time kong maramdaman yung ganon na naghahabol ako ng hininga, naninigas lahat ng mga muscles ko, yung mga nerves ko ang hihigpit, naninigas yung mga kamay ko as hindi ko magalaw, sumisikip yung dibdib ko, sumakit yung ulo ko, nahihilo ako, pinagpapawisan ako, nag-hallucinate na ako, tapos yung tibok ng puso ko napakabilis, ang init ng katawan ko. Hindi ko alam na papunta na pala ako sa heat stroke. As in talagang akala ko katapusan ko na yon. Kaya buti na lang andyan si Prisha nung time na umatake yung ganun sa akin, kasi first time ko yung ganun, hindi ko alam na papunta na palang heat stroke yun. Talagang sobrang weird ng pakiramdam. Binalot ako ng takot, sumipa pa yung anxiety ko na naghalo-halo na. Sabi ko parang hindi na ako. Parang katapusan ko na to. Shout out muna sa kaibigan ko si Baji, may-ari ng Baji's Beef House sa Bayombong, na sila yung tumulong sa akin na pinagamit sa akin yung banyo para buhusan ako ng malamig na tubig. At ayun, nahimasmasan ako at inalalayan ako pauwi. Libre siya ng naghahabol pa rin ako ng hininga. And then nag-decide na ako na sabi ko, pag kaya kong umuwi ay uuwi na muna ako ng Bulacan para makapagpahinga dahil hinang-hina talaga ako. Ngayon, kailangan kong mag-regain ulit ng lakas. Nagsasaksak ako ng mga vitamins sa katawan ko. Kumakain ako ng maayos, yung may mga sabaw at kung ano man. Nag-iiwas muna ako sa matataba. Nag-iiwas na rin ako sa kape kasi hindi maganda yung kape sa akin sa kalagayan ko ngayon. 70% na ako ng lakas. Pwede naman na akong lumabas-labas na. Kumain ka na po? Kain na tayo. Dapat hindi ako naaabutan ng init ng araw hanggang sa maka-recover ulit yung aking katawan. Maganda sa katawan yung malunggay. Pero good news, kung okay na ako, at isa pang good news,
si Watod ay bumalik na siya sa atin. Andiyan sa labas. Sa ating monitor ko, sira. Yes. Watod is back. Nung umuwi ako galing Nueva Vizcaya, nag-commute ako, di ba? Hindi ako nag-drive. Para na lang din makasave ako ng energy ba, na hindi na ako mapagod sa kakadrive pa uwi kasi nga nalalambot talaga ako eh. Nagpas ako mula Solano hanggang Cubao, and then sumakay ulit ako ng bus papuntang Malolos. So parang napalayo pa ako. Parang kumain yata ng mula 6:30 ng umaga hanggang 5:30 ng hapon ako nakauwi ng bahay. Though marami na sayang na oras, pero nakagain naman ako ng energy nung nagbus ako. At pagbaba ko ng bus sa Cubao, grabe yung init, as in ang tindi. Kulang na lang lumiyab ka sa sobrang init dito. Kaya ang ginagawa ko ngayon nakakalabas tayo. Nag-aircon na ako. Nag-aircon kami sa loob ng bahay. Kaya dito sa camper van natin, hindi naman ako nag-aircon dito kapag nagde-drive eh. Pero mukhang pag umalis na tayo papuntang Mindanao mula dito sa Luzon, mukhang naka-aircon tayo sa buong biyahe natin kung hindi uulan. Pero wini-wish ko talaga na sana umulan. Tanging aircon lang, ang tanging paraan para makasurvive tayo sa haba ng biyahe na gagawin natin sa mga nalalapit na mga araw. Sa mga oras na to, ay iba na yung looks ni Watod sa labas. Mamaya, sobrang natuwa ako. Napakagaling ng Rappin with Whirloo. Pero babalik pa ako ng Nueva Vizcaya bago umalis kasi nga yung aking kaibigan na si Commander Daot ay on the way na dito sa Luzon. Parang hindi ko alam kung nakatawid na ba siya ng Bicol ngayon at on the way na siya dito pa Bulacan at mag-stay muna siya sa Alitap-Tap Base Camp para mag-ikot-ikot doon. So sasaglitin ko lang din doon at yung gagawa rin ng aking camper van, yung camper van natin is dun sa Nueva Vizcaya yung mag-check ng lahat-lahat na to bago tayo bumiyahe. Hindi na lang may aircon tong si Watod kundi hirap. Ito yung tinatawag na cabanas dito sa amin sa Malolos. Tambahin to sa gabi at may mga nagka-camping din dito. Natin. Kailangan ko munang ipaayos ang aking nabiling monitor 4 months ago. Hindi ko alam kung bakit ang bago-bago ay nasira agad. Pero buti na lang may PC Bulacan. Okay na, mawawalay sa atin ang ating 34 inches ultra-wide monitor. Pero shoutout sa PC Bulacan dito sa Malolos branch kasi chinek nila na maayos pagdating ko. Check agad at nung nakita nila na medyo kailangan andalin talaga sa kung saan mong pinanggalingan ito ay ayan, nasikaso na nila at mag-aantay tayo ng 30 to 45 days para ayusin itong ating monitor. Pero ang kagandahan ay si Sir ay nanonood sa atin at hindi tayo makapag-edit ay pinahiram tayo ng PC Bulacan ng isang monitor, service monitor kung saan makapag-edit tayo ng tuloy-tuloy. Yeah. Sobrang disappointed ako sa inyo, LG. Mula na nagkaisip ako, LG na ginagamit namin sa bahay. TV, ref, electric pan, washing machine, rice cooker. Hindi mo pang kuskus namin ng kubeta, LG. Ngayon lang tayo nasira ng LG. Gusto nyo na ba makita si Watod? Ha? Mamaya. Tara na. Oras na para i-reveal ang bagong mukha ni Watod. Pero doon na sa mismong pinagawan, bisitahin ko lang. Kasi ito kaninang camper van natin ay hindi ko to pinick up kay Sir Whirloo. Siya mismo yung naghatid sa bahay. Siya yung nag-pick up nito sa bahay. Siya yung nag-deliver din sa bahay. So, grabe yung effort ni Sir Whirloo para sa camper van natin. Dadaanan ko na siya ngayon. Sabi ko kasi hindi naman ako pwede pa sir pumunta dyan at mainit nga yung panahon at bawal sa akin. Sabi niya ako na maghahatid. Alright, this is it. Reveal na ng ating bagong looks ni Watod, ang ating camper van. Shoutout muna sa Rappin with Whirloo. Gusto ko sanang i-surprise si Sir Whirloo
na daanan siya dito at isama siya sa vlog at ipakita sa inyo kung sino talaga ang gumawa nito. Pero sa mga previous vlogs ko ay nakita nyo na siya. Pero sarado pala siya. Maraming salamat sir sa effort na Sunday sarado ang iyong shop. Pero hinatid mo pa ang ating camper van sa bahay dahil nga hindi ko nga kayang lumabas, pero pinili ko lumabas para puntahan sana siya kasi wala siya dito. So, gusto niyo ba makita si Watod kung ano ang kanyang bagong itsura? Okay, let's go. So ito na ang bagong look ngayon ng ating camper van na si Watod. In preparation ng ating Gulf, Luzon, Visayas and Mindanao Van Life Adventures. Explain ko sa inyo kung bakit ganito yung napili kong mga designs dito sa ating camper van. Yung colorway na gustong gusto ni Boy First Time ay same colorway ng Gulf Oil Philippines. Kaya hindi na tayo nahirapan masyado na ibahin yung kulay ng ating camper van kasi nga pareho yung trip na kulay ni Boy First Time at ng Gulf Oil Philippines. Dito nilagay ko ng waves kasi mahilig ako sa dagat. May mga ibon dyan. At tapos dito, yung sticker na ginawa sa akin ni Mamen is nilagay na rin, pinalakihan. Yan si Watod kapag nakabuklat with SR Performance roof tent. Dito may mga mountains dahil love na rin natin ang pamumundok ngayon. At syempre, yung logo ng Gulf Oil na kung saan siya yung number 1 na susuporta para sa atin sa pag-van life at sa pagbiyahe natin ng mahaba sa mga nalalapit na mga panahon, kabundukan. And then, andyan yung tagline natin na life is free. Thank you sa atin sa kabilaan, pare-pareho lang yun yan. Logo ng Gulf Oil dito sa harapan. And then yung ating hashtag na Drive with Gulf PH. So dalawa yan. Pagdating sa pagmumotor, hashtag Ride with Gulf PH. Sa mga 4 wheels tulad sa atin, Drive with Gulf PH naman. At syempre hindi pwede mawala ang Kobe Motor Care and Sport kasi ang Kobe Motor Care and Sports ay kasama talaga natin yan. Magmumotor man tayo o magka-camper van tayo, ay andyan talaga ang Kobe Motor Care and Sports para sa atin. Suportahan tayo, samahan tayo palagi sa mga ginagawa natin. Andyan ang aking Kobe family na handang sumuporta at di nagsasawang ibigay ang kanilang the best na suporta para kay Boy First Time. At syempre susuklian natin yon. At syempre powered by Bluetti. Kasama rin naman natin ang Bluetti sa lahat-lahat natin sa pagka-camping, pag-bumoto camping. Marami tayong mga power stations na iba-iba yung sizes. Pagdating natin naman sa camper van, yung camper van natin is powered by Bluetti din. At yung ating Alitatap Base Camp is powered by Bluetti din. So maraming salamat sa mga brands na to na kapartner ko na talagang hindi lang basta brand talagang yung suporta solid at yung pagiging pamilya ng mga brand na to sa akin ay hindi talaga iba. Talagang tuloy ng pamilya to kaya talagang tinatatak ko sila dito. Mga special sa akin to, Kobe, Bluetti, yung relasyon namin ng Bluetti. Diba? Promise. At syempre, yung Gulf na talagang all out sa suporta kay Boy First Time. From motorcycle going to pagka-camper van, pag-van life. Gulf, maraming salamat. Teka lang, may mga magpapapicture dito sa atin. So malamang sa bagong design ngayon ni Watod, pag in-announce ka na pupunta na ako ng Visayas and Mindanao, is kahit sino ay pwede nang makita at visible na sobra tong si Watod. So kailangan ko magdala ng napakaraming stickers at syempre magdadala ako ng mga freebies from Gulf Oil. Dadala tayo ng jerseys, sombrero, keychains, damit at kung ano-ano pa na pwede natin ipamigay sa mga first timers na makikita natin along the way. Tsaka napaka-imposible. Ina-assume ko na yun na hindi magiging mabilis yung takbo ko kasi maraming papara sa atin. Especially Visayas, lalo na sa Mindanao. Kilala to ng ating camper van kaya kailangan natin magdala ng maraming giveaways para sa mga makakita sa atin sa daan. Pamigay natin sa mga supporters natin, sa mga first timers natin makikita tayo sa daan. Gusto mo ng burger? Burger King? Let's go. Isa sa mga banding namin ng anak ko tuwing umuwi ako ng Bulacan ay ang kumain sa Burger King. Inabot din ako ng ilang taon bago siya makumbinsi na mas masarap talaga ang Burger King kaysa sa McDonald's. Influencer yung tatay eh.
laklak ng laklak para lumakas ulit. Sa wakas, inayawan na ng anak ko yung McDonald's. Burger King na siya ngayon. At kahit hindi kami madalas magkita ng anak ko, every time na nagbabanding kami, lagi ko siyang iniiwanan ng mga payo. Kung in time, pagka-graduate mo, makahanap ka ng trabaho na online na pwede mong dalhin kahit saan. At mahilig ka rin mag-travel na nalilito ka kung anong gusto mo, magtrabaho ka ba o magta-travel ka. Hindi gawin nating mix yun, nagta-travel ka na nagtatrabaho ka. Pabubuan kita kay Sir Plus TV ng Camper Van. No? Papalagyan kita ng internet sa van mo. Tapos pala ka na kung saan gusto pumunta. Mag-travel ka habang nagtatrabaho ka. So supportahan ka na sa ganun. Huwag kang mag-alala. Hindi kita hihigpitan sa mga bagay na gusto mo. Basta ayoko lang is yung mapahama ka. Kaya pagdating ng panahon, maging maingat ka sa sarili mo. Ha? Ingatan mo ang sarili mo. Hindi pa pwedeng ang daddy ay nandiyan lagi, ang lola ay nandiyan lagi para sa'yo. Dadating yung panahon na magiging madalas ikaw na lang mag-isa. Kaya kailangan mo rin protektahan yung sarili mo. At kung in time gusto mong gawin din yung ginagawa ni daddy na ganito, susuportahan kita. Kung matitigil si daddy sa pag-vlog at ikaw na ang next na vlogger ng sa atin, ay di sasama ako sa'yo, tapos ako ang magiging editor mo. Ayos ba yan? Kung ayaw mo naman akong kasama, edi bato-bato mo sa akin yung mga files mo dito. Ako mag-edit para sa'yo. Papahinga ng daddy. Ako editor mo. Hindi ko pagkakain sa'yo yung mundo na dapat happy ikaw. Bago sana lumubog ang araw ay gusto ko muna mag-drive ng malayo-layo at mag-ikot-ikot. Pero sobrang init ng panahon. Hindi kaya ng katawan ko. Kaya nag-iisip na lang ako na anong pwede kong idagdag at ibawas dito sa loob ng ating camper van. Ang dami kong iiwang gamit. Kasi marami tayong dadaling mga freebies papuntang Mindanao. Mas kailangan ko ng space para doon. Tatanggalin ko na tong monitor na to kasi hindi ko rin naman siya masyadong nagagamit para makapag dagdag pa ako ng space sa mga dadaling ko. Iniisip ko kung magdadala pa ba ako ng mga pangluto ko o magdadala na ako ng basic na mga pang-init ng kape, mga simpleng lutuan lang. Iiwan ko na para at least mas iniisip ko rin kasi kung magluluto ako mag-hassle pa. Iniisip ko kung kakain tayo palagi sa mga karinderya, in a way makakatulong pa ako sa mga local na mga nagninegosyo, mga tindahan along the way. Tulugan, yung mga freebies natin ng Gulf Oil na dadaling ko, tulugan. Ganun lang, hindi naman tayo cooking show di ba? Nag-van life naman tayo, so huwag na natin pahirapan yung sarili natin. Pero magdadala ako ng mga basic na mga lutuan para kung mahaba-haba yung oras, edi magluto-luto tayo. Pero more talaga na nasa biyahe talaga tayo, nasa kalsada tayo palagi at kung saan tayo matutulog. So malamang pagod-pagod ng boy first time nun. So bibili na tayong pagkain, kakain natin sa labas, no? Huwag natin pahirapan yung buhay natin, nag-van life tayo, hindi naman tayo nagka-camping pag bumiyahe tayo, di ba? May sticker pa ako dito. Kakapit natin sa L3. Any day soon, balik tayo ng Nueva Vizcaya pag kaya na ng katawan ko. Pero sa ngayon, unti-unti na rin naman ang bumabalik. Pero may mga time talaga na kapag ako naiinitan kahit sa loob ng bahay, talagang nahirapan pa rin ako huminga. So kailangan ko pa rin na makapagpahinga ba. So pagbalik natin ng Nueva Vizcaya, ang iintindihin naman natin is yung maintenance. Basic maintenance nitong ating camper van. Palit oil, palit belt, bearing, check ng brake pads tsaka spark plugs. Yun ang asikusuin natin. So papakaramdaman ko muna kung kaya ng aking katawan na bumiyahe at bumalik ng Nueva Vizcaya, kasi iniisip ko na mainit ang Nueva Vizcaya pero mas doble pala ang init dito sa Bulacan. Mas lalo akong nahihirapan sa panahon dito, kaya ako nagkukulong lagi sa kwarto at malamig doon. So happy ba ang lahat na bumalik na ba ang ating camper van?
Ako, happy ako. At bumalik na si Watod sa atin at malapit na tayo bubiyahe kasama siya. Pero kailangan ko muna magpalakas ulit. Kailangan ko munang mag-gain ulit yung resistensya at gumanda ang pakiramdam ko bago natin gawin yan. Mas mahalaga pa rin yung health natin. Yung biyahe kasi andyan lang naman yan. Pero di naman din ako papayag na bumiyahe tayo na ganito yung condition ko. Pero lahat yun ay mangyayari.